Sa gabi pong ito ay pag-uusapan po natin ang isang usapin na may kinalaman po mga kapatid sa purity ng ating Bible na hinahawakan at kinukunan po natin ng atin pong ipini-preach mga kapatid tuwing tayo po ay magpi-preach. At ang masasabi ko, kung hindi po mapagkakatiwalaan, kung hindi po inspired at na Word of God ang ating King James Bible, nakakawalang gana na pong mag-preach o magturo. Hindi po ako magtuturo sa bagay na hindi ako tiyak. Okay? Tiyak ako sapagkat nangako ang Diyos na kanyang iingatan sa lahat ng henerasyon ang kanyang mga salita. Pero alam niyo po, may iba't ibang boses na bumubulong sa tenga ng mga Bible believer at binibigyan ng confusion, mga kapatid, ang bawat mananampalataya na walang ibang pinagtitiwalaan kundi ang salita ng Diyos na sa kanilang mga kamay. Ngayong gabi ay pag-uusapan po natin, sasagutin po natin ang isang katanungan: shouldn't we be loyal to the original autographs and not a mere translation? Sa Tagalog mga kapatid, hindi ba dapat sa original lamang tayo, okay, magiging loyal at hindi po sa translation lamang? Pag-uusapan po natin yan dahil ang ating King James Bible ay translation. Alin ang mas mapagkakatiwalaan? Ang original autographs o itong ating hawak ngayon na available sa ating mga kamay, na ginagamit natin, nauunawaan natin, binubuksan natin, ipinapaliwanag natin every time we preach and we study the Word of God. Muli, alin po ang ating pagkakatiwalaan? Yung original autographs na invisible hanggang ngayon ay hindi natin nakikita at wala tayong access? O itong King James Bible na hawak natin ngayon na isa po siya sa translated version? Okay? Anong sagot? Ang sagot natin ay dapat nating bigyan ng halaga ang originals ayon sa halagang ibinigay ng Diyos sa mga ito. Yon ang ating sagot. Paano ba pinahalagahan ng Diyos ang mga originals? Baka naman tayo ay nagpapahalaga ngayon ng higit sa pagpapahalaga ng Diyos. Kaya nga po ating itong bibigyan po ng diin, mga kapatid, ng focus. Sasagutin po natin yung tanong na yan. Mahalaga po yan, mga kapatid, sapagkat marami po ang niluto sa Bible School na dapat daw ay sa original autographs tayo, original language tayo, magiging loyal kaysa sa dito sa mga translations na available ngayon at mga kapatid, nasa atin pong access. Okay? Ngayon, ang ating sagot po dyan ay, paano ba pinahalagahan ng Diyos nga naman ang original? Okay? Madalas nating marinig, mga kapatid, lalo kami na nanggaling sa Bible School, lagi po naming naririnig ito, dapat tayong maging loyal sa original autographs or manuscripts at hindi sa isang translation lamang. That's why sa Bible School, mga kapatid, tuturuan kang gumamit ng Vines at saka po ng Strong Concordance. Walang masama sa Strong Concordance, kaya lang doon sa dictionary, mga kapatid, na dinidefine ni James Strong ang bawat word ng King James Bible, at napag-alaman po namin, mga kapatid, na kapag sinuri mo mabuti ang definition na binibigay ni James Strong, ibabalik ka niya sa modern translation, especially ng American Standard Version. Okay? Kasi doon, binibigyan niya ng katuwiran na ito ang dapat, hindi ito dapat, something like that. Ito ang rendering niyan. So, ngayon po ay pag pinag-aralan mo kung sino si James Strong, kung pag-aaralan po natin kung ano ang kanyang belief, ano ang kanyang background, mga kapatid, connected po siya kay Westcott and Hort. Okay? So, ito yung dalawang scholar, mga kapatid, na nag-revise ng Bible. Ha? Kaya, yan din po ang pinanggagalingan
yung ni-revise mga kapatid, yung revised version na ginawa ni Westcott and Hort, dito po galing ang lahat ng mga other translations ngayon na atin pong makikita at available sa mga bookstore at maging po sa online store mga kapatid. Pero bukod tangi ang King James Bible na inaatake ng lahat ng mga versions. At yun nga po, dahil sa tusong tanong, kanino ba tayo dapat? Alin bang pagkakatiwalaan mo? Yung original o yung translation lamang? Para bang sinabi natin na ano ba yung pagtitiwalaan mo? Yung yari sa Japan o yari sa China? Mga kapatid. Parang ganun po yung tanong, mga kapatid eh. Okay? But ating siyasatin, paano ba pinahalagahan ng Diyos ang original? Okay? Available pa ba yung original ngayon? May access po ba tayo sa original ngayon, mga kapatid? Yan po yung mahahalagang tanong na dapat po nating itanong. Yan po ay consistent sa kaisipan kung inspired ba ang Bible or ang King James Bible or hindi. Which is nasagot na po natin yung nung unang video po natin. Okay? Sa unang tingin, mga kapatid, abay magandang pakinggan at nakakapag-isip naman talaga kapag pinakinggan mo yung sagot na yon na dapat tayong maging loyal sa original manuscripts at hindi sa isang translation lamang. Ngunit may isang malaking problema, mga kapatid. Ito ang malaking problema. Wala na ang original autographs. Wala na. Matagal nang nawala ang mismong mga dokumento na isinulat ni Moses, na Isaiah, ni Jeremiah, ni Paul, at ng iba pang manunulat ng Biblia. Matagal na pong wala yun. Kasi pag sinabi mong manuscript, ibig sabihin ng manual. Ito yung mismong original na pinagsulatan o sulat ni Apostol Pablo, ni Moses. Sa palagay nyo, nag-i-exist pa ba yun ngayon? Ay napaka-tagal na? Or baka naman ang tinutukoy nila ay yung original language. Okay? Ano bang original language ng Bible? Di po ba pangunahin na po ang Hebrew sa Old Testament and Greek sa New Testament? Okay? Yun na yung pangunahin, pero hindi lamang po Hebrew and Greek, mga kapatid. Nandyan po yung Aramaic din. Okay? Pero anong available ng mga dictionary ngayon, ang mga lexicons ngayon? Hebrew and Greek lang. Yung other language ng original ay wala. Paano yun? Paano ka magkakaroon ng access doon, mga kapatid? So, dapat natin itong usisain, kilatisin kung yun ba ay valid question, mga kapatid. Again, kung paano pinahalagahan ang Diyos, ang original. Kasi ang Diyos ang author ng Bible eh. Paano ba pinahalagahan ng Diyos ang original? Ganon din po dapat tayong magpahalaga dito, mga kapatid. Kaya magandang tanong, mayroon pa bang originals? Pag may nagsabi sa inyo no na dapat maging loyal tayo sa original, tanungin nyo, ano bang original ang sinasabi mo? Original language or original manuscript? Kasi kung original manuscript or autographs, wala na po yun. Ha? Ilang libong taon na, mga kapatid, ang nakakaraan. Wala na po yun. Okay? So, kaya ang tunay na tanong ay hindi mayroon pa ba tayong originals. Ang dapat itanong, na-preserve ba ng Diyos ang kanyang salita? Na-preserve ba ng Diyos ang kanyang salita? Kung ang layunin ng Diyos ay panatilihin lamang ang kanyang salita sa original manuscripts, wala tayong Biblia ngayon. Kasi naluma na yun eh. Naagnas na yun, mga kapatid. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng inspiration, mga kapatid. Siya rin ay Diyos ng preservation. Kaya pag pinreserve ng Diyos ang kanyang salita, ang inspiration, pinaliwanag natin ang inspiration, mga kapatid, is the act of the Spirit of God in the Scriptures. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy po na merong buhay ang Bible sapagkat ang hininga ng Diyos ay naroroon.
At ito'y pinreserve ng Diyos ang kanyang salita, and therefore, mayroon pa rin tayong mapagkakatiwalaang Bible ngayon. Ngayon, ito po, papaano natin titignan, okay, ang mga originals sa paningin ng Diyos. Okay? Paano tinitignan ng Diyos, okay, ang mga originals? Kaya yun ang ating i-discuss ngayong gabi, mga kapatid. Upang masagot ito, tignan natin ang isang mahalagang pangyayari sa aklat ni Jeremiah. Okay? Ready na ba kayo? Sige po, ating tuklasin kung papaano ang Diyos ay itinuring ang original manuscripts or original autographs, mga kapatid. Ang unang original, mga kapatid, ay nasunog. Tingnan po ninyo, ha. Inutusan ng Diyos si Jeremiah na isulat ang kanyang mga salita sa isang roll. Okay? So, tingnan natin ang Jeremiah 36:2. Okay? Jeremiah 36:2. Basahin ko po, ha. Take thee a roll of a book, and write therein all the words that I have spoken unto thee against Israel, and against Judah, and against all the nations. From the day I spake unto thee, from the days of Josiah, even unto this day. Ito ang unang original manuscript. Pinasulat ng Diyos yan, mga kapatid, kay Jeremiah. Ngunit nang mabasa ito sa harap ni Haring Jehoiakim, may nangyaring nakakagulat. Ano ang ginawa, mga kapatid, nung hari? Tingnan nga natin sa Jeremiah 36:23. Jeremiah 36:23. Look at this. And it came to pass that when Jehudi had read 3 or 4 leaves, he cut it with the penknife and cast it into the fire that was on the hearth, until all the roll was consumed in the fire that was on the hearth. Oh, ayan. Ano nangyari sa unang original? Yung original na yon ay sinunog ni Jehudi, mga kapatid. Pinutol ng hari. Ang unay pinutol, hindi pa nga nababasa ng buo eh. 3 or 4 leaves pa lang ang nababasa. Hindi naniniwala. Yung hari, pinutol niya yung manuscript, yung original, mga kapatid, at inilagay sa pugon o sa sunog, sa apoy, mga kapatid. Yan, doon nagtapos ang original number 1. Yan ang nangyari sa original. Ngayon, ano nangyari? Okay? Kung ang pinakamahalagang bagay sa Diyos ay mapanatili ang mismong original manuscript, bakit niya hinayaang masunog ito? Sige, nakikita niyo ba kung paano pinapahalagahan ng Diyos ang original? Di ba? Gumawa ang Diyos ng panibagong original. Alam niyo ba, kahit na nasunog po yun ng hari, wala namang ibang kopya. Yun nga po yung sinulat sa verse 2 na pinasulat ng Diyos kay Jeremiah mga kapatid. Pagkatapos sinunog naman ni Jehudi, mga kapatid. So, anong ginawa ng Diyos? Palagay nyo, may kakayahan ba ang Diyos na ibalik yung dati? Okay, tingnan natin, ha? Ito ang totoo. Gumawa ang Diyos ng panibagong original. Hindi natapos ang kwento. Amen? Sa pagkasunog ng unang roll. Iniutos ng Diyos kay Jeremiah na isulat muli ang mga salita. Okay, tingnan ninyo. Jeremiah 36:28. Jeremiah 36:28. Anong sabi ng Diyos? Take thee again another roll and write in it all the former words that were in the first roll, which Jehoiakim, the king of Judah, hath burned. So nakita niyo ho yan, mga kapatid?
So, mapapansin po natin na pinasulat uli ng Diyos. Ganyan kagaling ang Diyos. Hindi kayang sirain ng sino man ang salita ng Diyos. Kaya niyang ipasulat uli ito. Bagamat si Jeremiah ay makasalanan din, si Jeremiah, mga kapatid, ay hindi perfect, ang inspiration ng Diyos ay wala sa tao, kundi nasa kanyang salita. At kahit na ang tao ay makasalanan, hindi perfect, ang Diyos na may akda nito, ang Diyos na perfect, ay kaya niyang gamitin ang imperfect na tao para maisulat ang kanyang aklat na perfect. Ganyan ang ating Diyos. Ngayon, pagkatapos ay isinulat ni Baruch ang lahat ng mga salita. Kasi may sekretary itong si Jeremiah. Pag sinabi ng Diyos na isulat mo, okay, mayroon siyang taga pagsulat. Ito pong si Baruch, mga kapatid, si Baruch. Okay? Now, tingnan po ninyo itong Jeremiah 36:32. Then, sumunod si Jeremiah. Then took Jeremiah another roll and gave it to Baruch the scribe, the son of Neriah, who wrote therein from the mouth of Jeremiah all the words of the book which Jehoiakim, king of Judah, had burned in the fire. And there were added besides unto them many like words. Napansin nyo ba? Napansin nyo? Naibalik po yung original. At dahil ang Diyos nga ang may akda ng Bible, may idinagdag doon. Tanong, inspired ba? Pinayagan ba ng Diyos yon? Opo. Kasi siya ang author eh. Kung ako'y author ng libro at meron akong first edition, second edition, third edition, mayroon akong idinagdag, meron akong ibinawas, mga kapatid, questionin mo ba ang author? Siya ang author, mga kapatid. Ngayon, ito ngayon ang maaari nating tawaging original number 2. Yung may added words na po. Kasi yung unang original, ano nangyari? Sinunog, mga kapatid. Okay? Ang ikalawang original ay nawala rin. Yun ang totoo. Ano nangyari sa ikalawang original? Pagdating po nila sa Babylon, mga kapatid, iniutos ni Jeremiah kay Seraiah na basahin ang roll. Tingnan niyo po. Jeremiah 51:61-63. Okay? Sige, tingnan po ninyo. Jeremiah 51:61-63. And Jeremiah said to Seraiah, when thou comest to Babylon, and shalt see, and shalt read all these words, then shalt thou say, O Lord, thou hast spoken against this place to cut it off, that none shall remain in it, neither man nor beasts, but that it shall be desolate forever. And it shall be, when thou hast made an end of reading this book, look at this, watch this, that thou shalt bind a stone to it, and what? And cast it into the midst of Euphrates. Anong ibig sabihin? Abay, nawala yata yung pangalawang original sapagkat iniutos, mga kapatid, na talian po yon sa bato at ibato sa gitna po ng ilog Euphrates, mga kapatid. Natapos, mga kapatid, basahin ang roll. Anong nangyari? Inihulog po dun sa ilog of Euphrates, mga kapatid. So, sa palagay nyo, nasa na yung original, yung second original, yung pinasulat po muli? Wala na. That's the end of original number 2. Hindi ito itinago sa isang museum, mga kapatid. Ito ay talagang naagnas, nawala. Hindi rin ito nilagay sa isang vault. Hinayaan ng Diyos na mawala rin ito. So, napapansin nyo ba? Mga kapatid, paano tinuturing ng Diyos
ang original. Pag gusto niyang mawala ito, nawawala. Pero pinapasulat niya muli. Okay? Now, paano natin nakuha ang aklat ni Jeremiah ngayon? Kung nawala rin ang original number 2, paano natin nababasa ngayon ang Jeremiah, specifically ang verses, ang chapter 45 to 51? Kasi yun po mismo yung laman nun, mga kapatid. Jeremiah chapter 45 to 51. Abay, mahaba-haba po yun, mga kapatid. So, hindi po sana kompleto ang Jeremiah kung yun po ay hindi pinasulat kasi nawala na po, mga kapatid, yung second original. Ngayon, simple lang po ang sagot. May nagawang kopya bago pa ito ihulog sa ilog. Sa madaling salita, ang tekstong nasa ating Biblia ngayon ay nanggaling sa isang preserved copy. Bagamat wala tayong makikita, mga kapatid. Okay? Wala tayong makikita na ipinasulat ng Diyos before ito ihulog or inihulog ito sa ilog and then pinasulat uli ng Diyos. We don't know. Pero meron ang katibayan ay meron tayong binabasa ngayon. Sa makatuwid, mga kapatid, ang Diyos kapag hinayaan niyang masunog, mawala ang original, kaya niyang ibalik ito. At gumagamit uli siya ng panibagong tao para isulat po yun. Amen, mga kapatid? So dito natin makikita na ang Diyos ang preserver ng kanyang salita. Kaya yung pong sinasabi ng iba na hindi yan mapagkakatiwalaan kasi copy lang yan. Hindi yan mapagkakatiwalaan kasi translation lang yan. Hey, bakit natin minamaliit ang kakayahan ng Diyos? Ang Diyos ay may kakayahan na ingatan ang kanyang salita. Maaaring mawawala yung mga materyales na ginawa, pero ang salita ng Diyos nananatiling settled in heaven. Amen. Thy word, mga kapatid, ang salita ng Diyos is settled in heaven. Amen. So, meron pong dalawang katotohanan na tayo'y dapat makita. Number 1, lahat ng Biblia ngayon ay nagmula sa copy ng original. Kasi wala na po talagang original. Okay? Walang tao sa mundo ngayon ang may hawak ng original autographs. Lahat ng Biblia, okay? Maging sa English, sa Tagalog, sa Spanish, o sa iba pang wika ay nanggaling sa mga kopya ng naunang mga kopya ng kopya ng kopya ng kopya. Ibig sabihin, copies po yan lahat, mga kapatid. Okay? Kaya kung tatanggihan natin ang lahat ng kopya at translations, wala tayong magiging Biblia ngayon. Kaya po, imposible, mga kapatid. Isang trick yung tanong ngayon. Wala namang kasing original ngayon, mga kapatid. Pag sinabi naman nilang, hindi, original language. Eh sabi nila, original autographs eh. Yun din daw yung hiningahan ng Diyos. Eh nawala na yun. O, di wala na rin inspired. Mga kapatid. Yun na, ayon sa paniniwala nila, hiningahan, God-breathed. Yung original, yun daw lang po yung hiningahan ng Diyos. Kaya, nung nawala na yun, wala na rin inspiration. Kaya yun po yung diniscuss natin nung nakarahan, mga kapatid. Hindi po totoo na ang inspiration ay nandun po sa original lamang. Okay? Tuloy-tuloy yan kasi buhay ang salita ng Diyos. Number 2, na dapat po nating malamang katotohanan. Ano yung number 1? Lahat ng Bible ngayon ay galing sa kopya. Number 2, ang ipinangako ng Diyos ay preservation ng kanyang mga salita. So nangako po ang Diyos. Hindi kailanman nangako ang Diyos na iingatan niya magpakailanman ng original paper, parchment, or yung scroll. Walang pangako ang Diyos na ganon. Anong ipinangako ng Diyos? Psalms chapter 12, verse 6 and 7. Psalms chapter 12, 6 and 7. The Bible says, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth,
purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Ipinangako ng Diyos na ang kanyang mga salita ay kanyang ipipreserve. Hindi niya sinabi dyan na yung original paper, yung parchment na pinagsulatan, yung ink na pinangsulat doon, at yung mga scroll. Hindi yun ang pinramis ng Diyos na ipipreserve niya o iingatan niya. Kundi ang kanyang mga salita mismo. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, na-memorize ko mga kapatid. Halimbawa, memorize ko ang 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Halimbawa, memorize ko din po ang 2 Timothy 3:16-17. Okay? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Memorize ko. Ngayon, yung Bible na hawak ko, na pinanggalingan ng memorization ko na yon, nasunog. Wala na ba yon? Yun ang original na pinagkunan ko na ngayon ay nasa memory ko. Ngayon, kung ito'y nasa memory ko, kaya ko bang isulat yon? Kaya ko. Kaya ko. Memorize ko nga eh. Ito ang matindi. Ang Diyos, omniscient. He is all-knowing. Hindi siya nakakalimot. Ang kanyang salita ay sa kanya mismo galing. Kaya, mawala man ang original ink, ang original paper, ang original scroll, kaya ng Diyos ipasulat uli kung ano man yung nawala. Which is nakita naman natin, di ba? Nakita natin kung ano yung attitude ng Diyos sa original. Therefore, hindi talaga mawawala ang salita ng Diyos. Mawawala itong mga papel, mawawala itong materialis na ginawa, pero ang salita ng Diyos, hindi mawawala. That's why ang original ay mismong sa Diyos. Ang original ay wala dito sa lupa, kundi na sa langit. Thy word, O Lord, is settled in heaven. Amen. Ang salita ng Diyos ay naroon sa langit. Bakit? Nandun ang Diyos eh. Mga kapatid. At may kakayahan ng Diyos na idikta uli ito. May kakayahan ng Diyos na gamitin uli ang mga holy men of God. Okay? Hindi po dinitalya ng Panginoon kung sino yung ginamit niya upang magkopyan. Yung mga scribes na yon, kagaya ni Baruch, ay hindi na po binigyan ng detalyado ng Panginoon. Mga kapatid, magtiwala tayo. Sinabi na nga sa Psalms 12, 6 and 7, iingatan ng Diyos, ipipreserve ng Diyos ang kanyang mga salita. So sa mga katuwid, ang salita ng Diyos ay hindi yung papel, hindi yung tintang ginamit, hindi yung ink, hindi yung scroll, kundi yung salita mismo ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay spiritual. Ha? The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Sabi ni Jesus Christ. John chapter 6, verse 63. So ano ang tunay na issue? Anong tunay na issue mga kapatid? Ang tunay na dapat nating itanong ay hindi nasaan ang originals, kundi tinupad ba ng Diyos ang kanyang pangako na iingatan niya, ipipreserve niya ang kanyang mga salita? Anong sagot? Yes! Iingatan ng Diyos ang kanyang mga salita. Bakit? Kasi pagdating sa Matthew 24 verse 35, ang sabi po ng salita ng Diyos, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Hindi po mawawala ang salita ng Diyos. Kahit na sinong scholar at sinong doktor ng theology ang magsabi sa inyo na ang original lang, ang inspired, ang original autographs lang ang ating pagtiwalaan. Eh, nasaan nga? Wala. Wala po, mga kapatid. Yung mga nagsasabi nung tanungin nyo agad, bigla nyong tanungin, nahawakan mo na ba, nabasa mo na ba ang original? Oh.
Pagka po hindi niya masagot yon, lahat ng sinasabi niya, chismis lang po yun. Okay? Chismis lang po yun. Kasi ang totoo niyan, wala na pong original ngayon, mga kapatid. Ano bang sinasabi sa 1 Peter chapter 1, verse 24 to 25? 1 Peter chapter 1, 24 to 25, the Bible says, "For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away, but the word of the Lord endureth forever." Amen. "And this is the word which by the gospel is preached unto you." Ang linaw, the word of the Lord endureth forever. Amen? So mga kapatid, ano yung conclusion natin sa ating pong tanong na ito ngayong gabi? Kung tayo ba ay maging loyal sa original. Ang Biblia ay hindi nagtuturo na kailangan nating magkaroon ng original autographs upang magkaroon tayo ng katiyakan sa salita ng Diyos. Hindi natin kailangan po yun. Dahil po, kahit na sabihin mong kailangan mo, hindi nga pinayagan ng Diyos na maging available ngayon eh. Kasi nga wala na yun eh. Copy of copies na lang po ang ating hawak ngayon. Kung saan doon din po galing ang translation po natin. Basta't magtiwala tayo na ang Diyos ay nangako, hindi niya pababayaan na mawala ang salita niya sa mundong ito. Sa katunayan mga kapatid, ipinakita sa aklat ni Jeremiah na ang dalawang originals ay nawala. Diba? Diniscuss po natin. Ito ay sinunog at ang isa naman ay itinapan po sa ilog. Ngunit nanatili pa rin ang salita ng Diyos. Nababasa pa rin po natin ang chapters 51 to 55, mga kapatid. Bakit? Bakit po? Bakit? Dahil, anong sagot? Dahil ang preservation ng Diyos ay hindi nakadepende at ulit-ulitin natin, hindi nakadepende sa papel, sa ink, o doon sa original na pinagsulatan po nito. Nakadepende ito sa faithfulness ng Diyos, na ang Diyos ay di sinungaling, na ang Diyos ay tutuparin niya ang kanyang pangako. Kasi nga ho, mga kapatid, ang Diyos ay hindi natin nakikita. Sabi po mismo ng Bible, kapag nakita natin ang Diyos, tayo bilang mortal, ay masusunog tayo. Kaya po ang salita ng Diyos ay ito yung love letter ng Diyos sa atin, ito yung kanyang gusto para sa atin, at kapag binasa natin, malalaman natin ang ayaw niya, malalaman natin ang gusto niya, mga kapatid, at dahil po dito sa salita ng Diyos na ito, magkakaroon po tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hindi maaring mawala ang salita ng Diyos sa lahat ng henerasyon at panahon, mga kapatid. Kaya, pagtiwalaan po natin, ang hawak natin, ang King James Bible, mga kapatid, ang hawak nating Bible ngayon ay preserved Word of God. Amen? Kaya ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay hindi nakasalalay sa nawawalang originals. Hindi po doon. Alam nyo mga kapatid, yung mga tao nagsasabi noon, magaling mag-imagine yung mga yon. Imaginary lamang po yung sinasabi nila. Pero kahit tanungin mo sila ng direkta, wala na pong originals ngayon. Ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa pangako ng Diyos sa Matthew chapter 24 verse 35, sa Psalms 12, 6 and 7. Ano nga po uli ang sabi sa Matthew chapter 35 o 24 verse 35? Ang sabi niya, "My words shall not pass away. Heaven and earth shall pass away." But ang sabi niya, "But my words shall not pass away." Mga kapatid, I hope na ma-settle kayo sa katotohanan ito. Wala nang originals ngayon. Lahat ng mga Bibles ngayon na available ay tinranslate mula sa mga copy of copies ng original. Pero wala na po ang original. Amen? So mga kapatid, hindi po possible. Ang sagot natin, hindi possible na maging loyal sa original autographs o manuscript.
Hindi yun possible. Kasi nga, wala na yun ngayon. Pero alam nyo, kung naghahanap tayo ng original, ang Diyos talaga ang original. At nakasettled na po sa langit ang original. At ang Diyos ay naroroon. At ang kanyang pangako ay ipipreserve niya ang kanyang masalita sa lahat ng henerasyon. At meron po tayo salita ng Diyos. Marami pong salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. I hope na tulungan po kayo ng kasagutang ito. Marami pong salamat once again.